sa ilalim ng punong mangga, kung saan kadalasan nagkikita ang 5 buwan ng magkasintang sina Troy at Claire, ay kapwa sila nakatayo habang matamang nakatitig sa isa't isa. Magkasunod na buntong hininga ang pinakawala ng dalaga, habang ang binata naman ay patuloy sa paghit-hit buga sa hawak ng sigarilyo. Baya-baya ay inilis ni Troy ang tingin sa kasintahan at ibinaling yon sa kawalan. Habang nakatitig si Claire sa nobyo, namataan nito ang mga pulang marka sa leeg ng binata. Alam na ni Claire ang kahulugan nun. Nakipaglandian na naman si Troy sa ibang babae. Dakilang playboy ang minahal ni Claire, pero binaliwala yon ng dalaga. Masyado kasi nitong mahal ang binata. Ayaw nitong mawala si Troy. Isang malalim na buntong hininga pa ang pinakawala ni Claire bago ito nagpasyang sabihin na kay Troy ang pakay. 2 pulang guhit. Buntis ako, Troy. Ganun ba? Yan lang bang sasabihin mo matapos mo malaman ang kalagayan ko? Ano bang inaasahan mo? Magtatatalon ako sa tuwa? Pwede ba, Claire? Gumising ka nga. Ano bang pinagsasabi mo? Magiging tatay ka na tapos ganyan na reaksyon mo? Parang wala lang sa'yo. Malay ko ba kung hindi pala sa akin yan? Paano kung hindi pala ako yung nakabuntis sa'yo? Ano? Nahihibang ka na? Ikaw ang ama ng dinadala ko. Paano mo naisip na hindi sa'yo to? Ikaw lang ang pinagbigyan ko ng aking sarili, Troy. Simula pa lang alam mong babaero na ako, Claire. Marami babae nang dumaan sa akin bago ikaw. Hindi ako kumbinsidong sa akin yung dinadala mo. Kung talagang buntis ka. Hindi ako naniniwala ako lang ang lalaki sa buhay mo. Malay ko ba kung gumaganti ka pala sa akin? Na nakipagkita ka rin sa ibang lalaki para ilabas ang mga hinanakit mo sa akin. At dahil dinamayan ka, yun ang naging dahilan para may mangyari sa inyo. Kaya ngayon buntis ka. Baliw ka na ba? Ang kapal ng mukha mong paghinalaan ako. Wala akong ibang lalaki, Troy. Kahit itanong mo pa kay Jenny. Alam niya kung gaano ako katapat sa'yo. Kahit takilang babaero ka, tinatanggap pa rin kita. Nagbubulag-bulagan ako. Kahit para akong sinasaksak sa dibdib sa tuwing nakikita kitang may kasamang iba. Lalo na kapag nakikita ko yung mga pulang marka sa leeg mo. Tinanggap ko lahat yun tapos ito pang mapapala ko mula sa'yo. Tama na, Claire. Huwag mo na akong daanin sa pag-iyak-iyak mo. Kikilalanin at tatanggapin ko lang nasa sinapupunan mo kung mapapatunayan mo na ako ang ama niyan. Gusto ko rin sabihin sa'yo na mula sa araw na ito, hiwalay na tayo. Troy, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong gawin sa akin to. Mapapatay ako ng mga magulang ko kapag nalaman nilang buntis ako at ayaw mong panagutan. Hindi ko na problema yon, Claire. Ikaw ang babae. Bakit kasi hindi ka nag-iingat eh? Basta wala akong pananagutan sa'yo. Tapos na tayo, kaya tantanan mo na ako. Troy, huwag mo akong iwan. Hindi ko kakayanin to. Sige, kapag umalis ka, magpapakamatay ako. Dito mismo sa punong to. Gawin mo. Wala akong pakialam. Wala namang tayo eh. Magpakamatay ka kung gusto mo. Itong tatandaan mo, Troy. Kakarmahin ka sa lahat ng ginawa mo sa akin. Lalo na sa pag-abandona mo sa aming mag-ina. Magkita na lang tayo ulit sa impyerno. Halos 1 buwan nang matuling lumipas mula nung huling mag-usap sina Troy at Claire. Isang gabi, umalingaw-ngawang malakas na sigaw ng binata sa loob ng kanyang silid. Nagising siya mula sa isang bangungot. Tigilan mo na ako, Claire. Patawarin mo ako sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Patawad, Claire. Halos 1 linggo lang ang nakalipas mula nang ipagtapat ni Claire kay Troy na buntis ito. Nang ibalita sa kanya ng kapatid na si Jenny na nagbigti si Claire sa punong mangga na tagpuan nila. Tinutuo nga ng dalaga ang banta nito at hindi mapaniwalaan yun ng binata.
Katulad ng dati, nagpunta si Troy sa kusina at uminom ng alak para makalimutan ang masamang na paniginipan. Ayaw siyang tigilan ng mga alaala ng dating kasintahan. Nakikita niya sa panaginip kung paano nito kinitira ang sarili nitong buhay dahil sa kagagawan niya. Okay na nga yan. Hanggang kailan ka ba magpapakalunod sa alak? Itigil mo na to, iho. Pakiusap. Hindi, Dad. Akin na yan. Ibalik mo yung alak dito sa mesa. Kung ayaw mo magwala ulit ako. Troy, anak. Pinatay ko sila, Dad. Akong pumatay sa mag-ina ko. Hanggang kailan natin ito paulit-ulit na pag-uusapan? Siya pa rin ang bukang bibig mo, anak. Hindi mo kasalanan ng pagkawala nila. Si Claire ang pumili ng kapalaran nilang mag-ina, hindi ikaw. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo. Ako, Dad. Ako talaga may kasalanan. Kaya hanggang ngayon binubulabog pa rin ako ng mga alaala niya. Nang sundot ng aking konsensya. Lagi kong nadidinig ang boses ni Claire dito sa utak ko, Dad. Binibisita niya rin ako sa panaginip. Parang mababaliw niya yata ako. Paano hindi ka mababaliw kung panay ang pagbumukbok mo dito sa kwarto? Kailangan mo nang lumabas sa lungga mo, anak. Kalimutan mo na ang nakaraan. Kalimutan mo na si Claire at magsimula ka ulit. Ang mga magulang niya tanggap nang wala na yung anak nila. Kaya dapat ikaw rin, Troy. Kahit hindi niyo sabihin ni Mami, alam kong may ginawa kayo para tigilan na tayo ng pamilya ni Claire. Akala niyo ba hindi ko alam na pinagbantaan niyo sila? Tapos, pag nagdemanda sila, sisirain mo yung buong pamilya nila? Hindi ako bulag, Dad. At lalong hindi ako tanga. Troy, ano pa bang silbi ng pera ko kung hindi naman gagamitin, di ba? Dahil sa ginawa niyo, hanggang ngayon, hindi ako kinikibo ni Jenny. Nagtatampo lang sa iyong kapatid mo. Magiging okay din ang lahat, anak. Ako nang bahala kay Jenny. Sarili mo ang asikasuhin mo. Magsimula ulit tayo. Kaya kalimutan mo na si Claire. Pero Dad, paano? Paano ko gagawin yun? Dahil sa ginawa niyo, lalo nagdagdagan pa ang kasalanan ko sa mag-ina ko. Hindi ko siya makakalimutan. Hanggat nandito ako sa lugar na ito. Hindi problema yon. E di alis tayo rito. Saan man tayo pupunta? Para itong bahay natin. Hindi ka na rito titira. Nakapag-desisyon na kami ng mami mong doon muna tayo sa probinsya nila. Sasamahan ka namin doon hanggang sa maging okay ka na ulit. Saka na kami babalik dito sa Maynila. Kaya umaasa akong sa oras na umalis ka rito, iwan mo na ang lahat ng mga alaala ng nakaraan. Lalo na yung tungkol sa dati mong kasintahan. Hindi nakatulog si Troy kinagabihan. Halos magdamag na laman ng kanyang isipan ang napag-usapan nila ng kanyang ama. Baka nga tama ito. Kailangan niyang umalis para tuluyang makalimutan ang masaklap niyang nakaraan. Kinabukasan, maagang nagpunta ang binata sa kusina. Naabutan niya roon ang kapatid na humihingi ng kape sa yaya nila. Masuyong hinawakan niya ito sa braso. Jenny? Bitiwan mo nga ako, kuya! Jen, please. Huwag ka na magtampo sa akin. Ikaw ang pumatay sa best friend ko at sa pamangkin ko. Tingin mo, paano kita mapapatawad, ha? Pinagsisisihan ko na lahat ng mga kasalanan ko kay Claire. Maniwala ka naman sa akin. Ilang babae nang naloko mo, kuya. Pati si Claire dinamay mo. Nagsisisi akong ipinakilala ko pa siya sa'yo. Akala ko magbabago ka na talaga nung sinagot ka niya. Pero hindi pa rin pala. Wala ka ng pag-asang magbago. Habang buhay ka ng babaero. Jenny. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. May lakad pa ako. Saan ka pupunta? Wala ka na ron. At sa tingin mo papayagan kitang umalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Claire. Masaya ka na?
Bibisitahin ko siya bago tayo umalis pa si Kihor. Magpapaalam ako sa kanya kaya huwag ka nang humarang sa dadaanan ko, kuya. Sasama ako sa'yo, Jen. Gusto ko rin magpaalam kay Claire. Ilang saglit na natigilan si Jenny bago nakabawi. Nagpasalamat si Troy sa kapatid nang sa wakas ay pumayag itong sumama siya sa puntod ni Claire. Pagdating doon, inilapag ni Troy ang bitbit ng mga puting daisy sa ibabaw ng puntod ng dating nobya. Nasa tabi niya lang si Jenny at tahimik na nakamasid sa kanya. Buti nga't pinayagan ng simbahan na idaan doon ang kabaong ng kaibigan ko. Kahit na ang dahilan ng pagkawala niya ay pagpapatiwakal. Naawa raw kasi yung pari sa pamilya ni Claire. Hindi ko alam na ganun pala ang pinagdaanan niya hanggang sa ilibing siya. Paano mo malalaman eh wala ka naman kasing pakialam? Buti na lang, kahit ikaw ang may kasalanan sa pagkamatay ni Claire at kahit pinagbantaan ni na daddy ang pamilya niya, hindi nila ako dinamay sa galit nila. Kuya, sa totoo lang, may mga pagkakataon tinanong ko ang sarili ko kung bakit kayo pa yung naging pamilya ko. Ako lang ang naiiba sa inyo. Ako lang yung may puso. Kayong tatlo ni na mami at daddy, wala. Jenny, totoong pinagsisisihan ko ng lahat ng mga nagawa kong kasalanan sa lahat ng mga naging girlfriend ko. Lalong-lalo na kay Claire. Napakatarantado ko pala. Kung may babalik ko lang ang buhay ng mag-ina ko, gagawin ko at magpapakatino na ako. Babawi ako sa lahat ng mga pagkukulang ko sa kanya. Mamahalin ko na siya ng tapat at hindi ko siya sasaktan. Kaso hanggang sana na lang ang lahat. Magsisi ka man, huli na. Hindi mo pa rin matatakasan ng karma, Kuya Troy. Kung sana'y noon mo pa ng pagtanto ang mga bagay na yan, buhay pa sana ngayon si Claire at ang pamangkin ko. Alam ko, Jen. Napakalaki kong gago. May babae nang dumating sa akin na handa akong tanggapin at mahalin. Pero sinayang ko lang. Sinaktan ko si Claire. Sana kung bubuksan mo ulit ang puso mo sa ibang babae, wag mo nang gagawin yung ginawa mo sa kaibigan ko. Magbagong buhay ka na, kuya. Kung talagang gusto mong mapatawad kita. Huwag ka mag-alala, Jen. Gagawin ko yun. Magsisimula ulit ako sa Secure. Hindi ko alam kung magmamahal pa ulit ako. Ngayon ko lang kasi napagtantong si Claire lang palang nag-iisang babae nagpatibok sa pahigan ng puso. Nang sumapit ang araw ng pag-alis ni na Troy ng Maynila, tinapunan niya ng malungkot na sulyap ang kanilang tahanan. Nangako siya sa sariling tuluyan ng iiwan doon lahat ng malulungkot na alaala ng kanyang nakaraan. Tahimik lang si Troy sa buong durasyon ng biyahe nila. Ganon din si Jenny. Ang mga magulang naman nila ay masayang nagkukwentuhan at nagbibiroan. Hindi maiwasang maalala pa rin ang binata ang dating nobya. Dahilan para mamasa ang kanyang mga mata. Nang nasa Sikihor na sila, biglang napabalik tanaw sa kanyang kabataan si Troy. Madalas silang umuwi doon nung nasa elementarya siya hanggang high school. Natigil na lamang yon nang tumungtong siya ng kolehiyo. Abala kasi siya sa pag-aaral at abala naman ang mga magulang nila sa kanilang mga negosyo. Mas pinili ng mami nila na sumama sa daddy nila sa Maynila nung maikasal ang mga ito. At doon na nga bumuo ng pamilya ang dalawa. Kung hindi pa dahil sa iskandalong kinasangkutan ni Troy, hindi maiisipan ng kanyang ina na bumalik sa probinsya. Nasasabik na rin siyang makitang muli ang lola niya at ang mga pinsan doon. Gusto niya rin makalanghap muli ng sariwang hangin at makatikim ng mga sariwang pagkain. Natigil sa pagbumuni-muni si Troy nang biglang sumigaw si Jenny. Manong driver, may babae po! Baka masagasaan natin! Diyos ko! Muntik na yun, Manong. Mabuti nakailag ka agad. Kung di nasagasaan natin yung babae. Teka, lalabas muna ako, Dad. Titignan ko kung okay lang siya. Hindi na kailangan, iho. Siguradong okay lang siya dahil hindi naman siya nasagasaan ni Manong eh.
Sasamahan kita, kuya. Mana talaga sa iyo yung mga anak mo, Rowena. Puro matitigas ang ulo. Hayaan mo na, babalik din sila rito sa sasakyan sa oras na makumpirma nilang maayos ang lagay ng babae. Ay nako, sabi ko nga eh. Sige, bilisan niyo, Troy, Jenny. Opo, Dad. Babalik din kami agad ni kuya. Paglabas ni na Troy at Jenny, tumambad sa kanila ang isang babaeng nakayuko. Abala ito sa pagdampot ng mga gamit itong nagkalat sa kalsada. Marahil ay tumilapo ng mga dala nito dahil sa pagkataranta. Tinulungan ng magkapatid ang babae sa ginagawa nito. Nang matapos, halos sabay pa silang humingi ng paumanhin dito. Nagtaka si Troy kung bakit hindi nagsasalita ang babae. Naisip tuloy ng binata na baka pipi ito. Hindi rin nila makita ang mukha nito dahil natatakpan ng mahaba nitong buhok na nakalugay. Baya-baya ay tumayo ang babae pero nanatiling nakayuko. Pinapagpagan nito ang suot na kupas na bestida na nadumihan ng matumba ito sa kalsada dahil sa pagkagulat sa paparating na sasakyan. Muling nagsalita si Jenny para humingi ng pasensya sa babae. Napakunot noo si Troy nang marinig ang boses nito. Ayos lang, hindi naman ako nahagip ng sasakyan nyo. Pero sana sa susunod, mag-ingat kayo sa pagmamaneho o di kaya sabihan nyo ang driver ha. Pasensya na talaga, miss. Maingat naman magmaneho si Manong driver. Di ka lang siguro niya agad napansin. Pero ayos ka lang ba talaga? Walang masakit sa'yo? Huwag ka na mag-alala, ayos lang ako. Sige, mauna na ako. Claire? Ikaw ba yan? Buhay ka? Claire? Claire? Sino yun? Lorena ang pangalan ko. Pero kamukhang kamukha mo siya. Pati boses nyo, halos iisa. Kung sino man siya, siguradong malapit sa inyo. Pero hindi ko siya kilala. Lorena ang pangalan ko, hindi Claire. At matagal na ako nakatira rito. Sige na, mauna na ako ha. Salamat sa tulong nyo. Naiwang tulala ang magkapatid na Troy at Jenny. Hindi pa rin makapaniwala sa nakitang babae na kamukhang kamukha ni Claire. Pati ang tindig at katawan ni Lorena ay katulad sa dating kasintahan ni Troy. Napalingon sila sa sasakyan dahil sa malakas na sigaw ni Rowena. Nagulat din ang babae nang dumaan si Lorena sa tapat ng bintana ng sasakyan. Mami! Troy anak, bakit nandito siya? Bakit nandito si Claire sa Siquijor? Ano ba'y sinasabi mo, Rowena? Kitang-kita ko nung dumaan siya dito sa tapat ng bintana, Victor. Kamukhang kamukha ni Claire. Totoo bang sinasabi ng mami niyo? Opo, Dad. Akala ko rin talaga si Claire. Pero sabi nung babae, Lorena raw ang pangalan niya. Magkamukha talaga sila. Ang kaibahan lang, kulot ang buhok ni Claire. Yung sa babae naman tuwid na tuwid. Ano ba kayo? Hindi niyo ba alam sa bilyong tao sa mundo, may 6 daw tayong kamukha? Kaya yung nakita niyo, isa lang sa mga kamukha ni Claire. Minahon ko na, Rowena. Nakita natin mismo ang bangkay niya kaya imposibleng mabuhay pa siya. Alam ko, Victor. Nagulat lang ako. Kung di lang natin alam ang lahat ng tungkol kay Claire, iisipin kong kakambal niya ang babaeng yun. Jenny, sigurado ka bang walang ibang kapatid yung kaibigan mo? Wala po, Mami. Sigurado ako. Wala kaming lihim ni Claire sa isa't isa. Nag-iisang anak lang siya ni na tito at tita. Di ba, kuya? Ha? Oo. Wala rin namang sikreto sa akin si Claire. Sa tingin ko tama si Dad. Kamukha lang niya si Lorena. Nagkataon lang. Pero wala silang kaugnayan sa isa't isa. Huwag na natin problemahin pang tungkol doon. Pumasok na kayo rito. Nainip na si Manong. Manong, doble ingat po ha. Mahirap po makadiskrasya. Tao man o hayop. Tahimik ang lahat sa biyahe hanggang tuluyang makarating sa kanilang destinasyon. Hindi na lamang ipinahalata ni Troy sa mga kasama
na labis siyang nababagabag dahil kay Lorena. Nang makahanap ng pagkakataon, nagpunta siya sa likod bahay para manigarilyo. Kailangan niya kasi yon bilang pampakalma. Hindi pa siya pwede makipag-inuman sa mga pinsan nila dahil pagod pa siya sa biyahe. Nang makaharap ni Troy ang abuela nila, pansamantalang nawagili sa isipan niya si Lorena. Nalibang siya sa pakikipagkwentuhan sa matanda at sa masasarap na pagkaing ipinahanda nito para pagsaluhan nila. Kinagabihan, hindi na naman dalawin ng antok ang binata. Bukod sa namamahay siya, ginugulong muli ni Lorena ang isipan niya. Hindi niya makalimutan ang mukha ng babae. Maya-maya pa, kinuha ni Troy ang litrato ni Claire na nasa wallet niya. Nang titigan niya yon, lalo siyang nakumbinse na para talagang itong pinagbiyak na bunga at yung babaeng muntikan nilang mabangga. Matamis ang ngiti ni Claire sa larawan. Nakaramdam bigla ang binata ng matinding pangungulila at pagsisisi. Uli na nang mapagtanto niyang mahal na mahal pala niya ang dating nobya. Dahil sa bigat ng nararamdaman, hindi na napigilan ni Troy ang pagpatak ng mga luha niya. Pero dali-dali niyang pinahid yun nang may marinig na mga katok sa pinto. Sino yan? Pasok! Bukas yan! Kuya, dinalhan kita ng gatas. Sigurado akong namamahay ka rin. Salamat, Jen. Ngayon mo lang ulit ginawa to ha. O wag kang umiyak. Hindi pa rin kita napapatawad sa kasalanan mo. Si Lola talaga ang salarin. Nakita niya akong nagtitimpla ng gatas sa kusina, kaya inutusan akong timplahan na rin daw kita. Salamat pa rin. Iniisip mo ba siya? Si Claire? Wala namang sandali na hindi ko siya iniisip eh. Mula nung huling beses kami magkita sa tagpuan namin, sa may punong mangga. Si Claire nga ba o si Lorena? Magkamukha talaga sila. Sigurado ka ba talagang wala siyang kakambal? Sigurado kuya. Napaisip din ako kanina. Pero naisip kong baka magkamukha lang talaga sila. Kalimutan mo na siya. Di ba kaya nga tayo nandito sa Siquijor para magsimula ulit? Lalo ka na. Sasamahan ka namin dito hanggang sa maging okay ka na ulit, kuya. Hindi siya mawala sa isipan ko. Pakiramdam ko tuloy na buhay ulit si Claire. Makakalimutan mo rin sila. Mamasyal tayo bukas kasama ng mga pinsan natin. Malay mo, may makilala ka na magpapatibok ulit sa puso mong pihikan kuno. Hindi ko naman iniisip ang tungkol sa ganyang bagay, Jen. Ang gusto ko lang, bagong kabanata ng buhay ko at ang kapatawaran ng kapatid ko. Kuya? Huwag ka mag-alala. Hindi naman ako nagmamadali eh. Alam kong malaking kasalanan ko sa inyo ni Claire. Basta hihintay kong dumating ang araw na bumalik sa dating samahan natin, Jenny. Naniniwala akong mangyayari din yun sa tamang panahon. Gusto ko ring makilala ang bagong bersyon mo, kuya. Yung matino at hindi babaero. Sana wag mong kalimutang babae rin ako. Hindi ka ba natatakot na baka sa akin mapunta ang karmang para sa'yo? Hindi ko hahayaang mangyari yun. Bilang kuya mo, gagawin kong lahat para protektahan ka. Ganun kita kamahal. Sige na, babalik na ako sa kwarto ko. Tumalab na yung gatas. Medyo inaantok na ako. Ikaw din, kuya. Matulog ka na. Oh, akala ko ba lalabas ka na? Bakit bigla kang natulala dyan? Dito sa litrato ni Claire, kamukhang kamukha talaga siya ni Lorena. Halilagyo nga siya ng kaibigan ko. Ha? Halilagyo? Oo, kuya. Halilagyo o doppelganger. Masasabing halilagyo mo ang isang tao kung may malaking pagkakahawig kayo sa isa't isa. Yung eksaktong kopya siya ng itsura mo. Pero wala naman kayong kaugnayan sa isa't isa. Kaya totoo yung sinabi ni Dad. Hindi imposibleng may kamukha tayo, kuya. At totoo rin nga talaga maraming misteryo ang bumabalot sa mundo. Pero
Ano ba mangyayari o ibig sabihin kapag nakita mo ang halilagyo mo? Puro ka kasi chicks, kuya. Hindi ka nagbabasa kaya kulang ka tuloy sa ideya. Ang sabi nila at ayo din sa mga nabasa ko, kapag nakita mo raw ang doppelganger mo, may posibilidad na isa sa inyong dalawa ay may mangyayaring masama. Pwede rin kamatayan ng kahulugan. Ay, wag na nga natin pag-usapan ng tungkol dyan. Gabi pa naman at nandito pa tayo sa probinsya. Huwag mong sabihing natatakot ka. Ha? Hindi ah. Bakit naman ako matatakot? Palagay mo sa akin, duwag? Sus, kunwari ka pa. Pero kuya, paano kung magtagpo ulit ang mga landas yun ng halilagyo ni Claire? Iiwasan mo ba siya o mas kikilalanin mo pa? Sa totoo lang, Jen, hindi ko alam. Paano kung ma-inlove ka sa kanya? Imposible yun. Wala pa rin makakapantay kay Claire. Walang makakapalit sa kanya dito sa puso ko. Kahit pa ang halilagyo niyang si Lorena. Ang masasabi ko lang, huwag kang magsalita ng tapos, kuya. Kinabukasan, abala ang mga tauhan ng lola ni Troy sa paglilinis at pagluluto. Nagpasa naman ang magkapatid na sumama sa mga pinsan nila sa pag-iigib ng tubig sa balon. Naaalala ng binata na madalas nilang gawin yon noong mga panahon na nagbabakasyon siya sa Siquijor. Pero bago pa nila sapitin ang nasabing balon, may nadaanan silang maliit na tindahan. Sinabihan ni Troy ang mga kasama na mauna na ang mga ito sa pupuntahan. Medyo malayo pa sa balon yung nasabing tindahan. Pero kabisado naman niya ang daan patungo roon. Noong una ay gusto pang magpaiwan ni Jenny kasama niya. Pero nakumbinsi niya rin itong mauna na. May mga batang naglalaro sa bakuran. Napansin din ni Troy ang tatlong lalaki na mukhang inumaga na sa pag-iinuman. Dahil nakapokus ang atensyon niya sa tindahan, hindi napansin ni Troy ang mga kakaibang sulyapan ng mga ito pagkakita sa kanya. Habang nakatayo ang binata sa labas ng tindahan at hinihintay ang may-ari, inalok siya ng tagay ng isa sa tatlong lalaki. Tatanggi sana si Troy, pero sa huli ay nagdesisyon siyang pagbigyan na lamang ito. Tuwang-tuwa naman ang tatlo dahil hindi raw siya mahirap kausap kahit bago lang siya sa lugar. Palibhasa nang ulit siya nakauwi sa probinsya nila, kaya napagkamalan siyang dayo ng mga ito. Nang matapos bumili ng sigarilyo, binigyan pa ni Troy ng isang kahang mga nagiinuman. Nagsigaw ng tatlo sa gulat at matinding tuwa. Akmang aalis na siya nang biglang matigilan. Pagkarinig sa isang pamilyar na boses. Sus! Si Lorena talaga! Lagi na nagpapakipot. Sayang naman yung angkin mong ganda kung di ka magkakaasawa. Pagbigyan mo na ako. Isang halik lang. Sapat na. Kahit kailan talaga mga bastos kayo. Aba, talagang matapang ka ha? Bastos ba ka mo? Ha? Halika rito. Ipatitikim ko sa'yo ang bastos na sinasabi mo. Teka lang mga pare, huwag kayong papatol sa babae. Nakakabawas yun sa pagkalalaki natin. Huwag kang makialam rito. Hindi porket nilibre mo kami ng isang kaang sigarilyo, pwede ka nang umastang kung sino. Dayo ka lang rito sa lugar na to, bata. Kaya kung ayaw mong patikaw gawin namin pulutan, huwag kang haharang-harang dyan. Paano ba yan? Gusto ko ng gulo. Ganon? Gusto magpakabayani? Magpasikat? Alam ko na. Tipo mo rin si Lorena, ano? Pasensyahan na lang tayo, pare. Pero nauna ako sa kanya, kaya sa akin siya. Mabilis na sinuntok ni Troy sa mukha ang lalaki ng bastos kay Lorena. Dahilan para matumba ito at bumagsak sa mesa. Kaagad na umatake ang dalawa pa, pero mabilis niyang nailagan ang suntok ng mga ito. Pero nang magtulong-tulong ng tatlo sa pagsugod sa kanya, ay wala nang nagawa ang binata. Malakas na napasigaw si Lorena nang matumba siya at bumagsak sa lupa.
malakas na suntok ang pinakawalan ng isang lalaki na naging dahilan para tuluyan siyang mawalan ng balanse. Tumigil lamang ang mga ito nang may marinig na pumito. Agad na nagsitakbuhan ng tatlo na para bang nakakita ng multo. Namataan ni Troy si Jenny at ang isa sa mga pinsan nilang tanod na papalapit sa tindahang kinaroroonan nila ni Lorena. Ano ba yan, kuya? Akala ko ba susunod ka kagad sa amin? Nakipagsuntukan ka na pala dito. Kung di namin naisip ni Kuya Danny na balikan ka, baka tuluyan ka ng nabugbog ng mga yon. Basagulero ka talaga kahit kailan. Aray! Dahan-dahan naman sa hawak, Jen. Sakit eh. Ano ba kasing nangyari? Bakit binugbog ka ng mga yon? Ipinagtanggol lang ako ng kuya mo. Binastos kasi ako ng mga lalaking yun. Huwag mo na siyang pagalitan. Hindi naman niya intensyong pumasok sa gulo. Claire? Ibig kong sabihin, Lorena, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang kuya mong inaalala ko. Kailangan natin siyang magamot. Huwag ka na mag-alala. Malayo to sa bituka. Di ba, kuya? Jenny naman, nagmamalasakit lang yung tao. Nagbibiro lang ako. Lorena, mauna na kami ha. Hayaan mo, gagamutin agad namin siya pagdating sa bahay. Sige, mag-iingat kayo. Salamat, ikaw din. Gusto mo bang sumama sa bahay? Ha? Ano kasi eh? Huwag ka na mahiya. Mabait naman si Lole. Baka nga kilala ka pala niya eh. Tsaka baka balikan ka ng mga bastos na lasenggo kanina. Sigurado ba kayong okay lang? Oo nga, halika na. Sabay na tayong maglakad. Si Kuya Danny na ang aalalay kay Kuya Troy. Troy pa lang pangalan niya. Oo, at ako naman si Jenny. Tingin ko magkakasundo tayong dalawa, Lorena. Mabuti na lamang at wala sa mansyon ang mga magulang ni na Troy pagdating nila roon. Natawa naman ang abuela nila pagkakita sa binata. At hindi rin nagkamali ang kanyang sapantaha. Saglit na nagulat ang matanda pagkakita kay Lorena. Pero kagad ding napawi yon at napalitan ng isang matamis na ngiti. Nalaman nilang magkakilala nga ang dalawa. Sa salas na ginamot ni Jenny si Troy. Tahimik lamang si Lorena habang nakaupo sa sofa at nakamasid sa magkapatid. Halos hindi rin ito ginagalaw ang meriendang ipinahanda ng lola nila sa mayordoma. Aray ko naman, Jen. Parang nananadya ka na. Alam mo, kanina ka pa. Pwede ba, kuya? Bulak at betadine lang to, naduduwag ka. Ang lakas nga ng loob mo kaninang makipagbasag ulo doon sa tatlong lalaking mukhang mga sanggano. Ibang usapan yun. Wala pa naman ako mga sugat kanina eh. Tsaka walang ibang nasa isip ko kundi ang kaligtasan ni Lorena. Sus, nagpapasikat ka lang yata eh. Pero mabuti na lang at andun ka para protektahan si Lorena sa mga bastos na yun. Oo nga eh. Sa tingin ko, dinala talaga ako ng tadhana kasi nga nasa panganib siya. Kuya, alam na alam ko yung mga ganyang banat mo ha. Sinasabi ko sa'yo, wag mo nang idadamay si Lorena sa mga kalokohan mo. Jenny naman eh. Wala akong masamang intensyon sa kanya. Bukal sa loob ko ang ginawa kong pagtulong sa kanya. Mabuti na yung malinaw. Oo nga pala, bakit hindi mo pa kinakain yung merienda, Lorena? Busog pa kasi ako. Nahiya ka siguro no? Hiyaan mo, tapos ko nang gumutin ang mga sugat ni kuya. Sabay na tayong magmerienda. Sige, pero uuwi na rin ako agad pagkatapos. Baka kasi hinahanap na ako ni nanay. Ihatid na kita, Lorena. Saan bang bahay niyo? Naku, wag na. Baka makita ka pa ng tatlong kaaway mo kanina. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Sumama lang ako dito para masigurong maayos ka na. Talaga? Salamat ah. Tara na, kain na tayo. Mag-uwi ka rin mamaya para sa nanay mo, Lorena. Naku, hindi na, Jenny. Sige na, sasama ako kay Kuya Troy sa paghatid sa'yo. Gusto ko ring malaman kung saan nakatira ang bago kong kaibigan. Ikaw ang bahala. Salamat ulit sa inyong dalawa.
Lalong-lalo na sa'yo, Troy. Kanina ka pa nagpapasalamat eh. Basta mula ngayon, palagi ka mag-iingat ha. Delikado ang mga taong katulad ng 3 lalaki ng bastos sa'yo. Huwag kang mag-alala. Hindi na nila ulit yun magagawa pa sa akin. O kahit sinong babae. Makahulugan ang mga huling salitang binitiwan ng dalaga. Pero hindi na yun napansin ni Troy. Nakatuon kasi ang buong atensyon niya sa maganda at maamo nitong mukha. Para siyang nakatitig kay Claire na mga oras na yon. Nang di sinasadyang magtama ang mga paningin nila, nakipagtagisan ng titig si Lorena sa binata. Pero maya-maya ay ito rin ang unang umiwas ng tingin. Habang nasa danay tahimik lamang si Troy, nakikinig sa kwentuhan ng 2 dalaga. Nagpasama rin sila sa pisang si Danny para makasigurong hindi na siya ulit masasangkot sa gulo. Nasa likuran sina Troy at ang pinsan nila, kaya malaya niyang napagmamasdan ang kabuuan ni Lorena. Talagang patitindig at hugis ng katawan nito at ni Claire ay halos iisa. Para talagang kambal ang dalawa. Ayaw sana ng binatang mapalapit sa dalagang kamukhang kamukha ng dati niyang nobya. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. May kung ano kay Lorena na parang hinahatak siyang mas kilalanin pa ito. At sa palagay niya, ay ganun din ang epekto nito kay Jenny. Habang masayang nagkukwentuhan ng mga ito, walang mag-aakalang bago lamang magkakilala ang dalawa. Sumakit ang dibdib ng binata nang mapagtanto kung gaanong nangungulila ang kapatid niya sa matalik nitong kaibigan. Inusig niya naman tuloy siya ng sundot ng konsensya. Kung hindi sana niya inabandona ang kanyang mag-ina, hindi maiisipan ni Claire na magpatiwakal. At hindi sana nawala ng matalik na kaibigan ang pinakamamahal niyang kapatid. Saan ka na naman galing, Lorena? At sino yung kasama mo? Si Danny lang ang namumukhaan ko. Nay, galing po ako sa mansyon ng mga Samson. Mga apo rin po sila ni Lola Victoria. Mga bagong dating sila rito kung ganon. Halatangang galing Maynila. Bakit po sila kasama? Nagkataon po kasing nandun itong si Troy sa tindahan ni Aling Bebang nung may 3 lalaking nagiinuman na nambastos sa akin. Iniligtas niya po ako. Ganun ba? Salamat sa iyo, senyorito. Wala pong kaso yun, Aling... Belen, yun ang pangalan ko. Ako po si Troy at ito naman po yung kapatid kong si Jenny. Nagagalak akong makilala kayo. Salamat ulit sa paghatid sa anak ko. Pero pasensya na kayo kung hindi namin kayo maiimbitahan sa loob. Pupunta pa kasi kami nitong si Lorena sa bukid. Okay lang po. Hinatid lang din namin si Lorena para masiguro namin ligtas siyang makakauwi. Lorena, una na kami ha. Ingat kayo sa bukid. Salamat Troy, Jenny. Pati na rin sa'yo, Kuya Danny. Sana makabisita ka ulit sa mansyon, Lorena. Titingnan ko kung papayagan ako ni Nanay. Mag-iingat kayo. Basta lalong hindi na nawala sa isipan ni Troy si Lorena dahil sa mga nangyari. Gusto niyang bumisitang muli sa bahay ng mga ito kahit pa nakakatakot ang presensya ni Aling Belen. Hindi agad dinalo ng antok ng gabing yun ang binata. Nag-iisip siya ng paraan kung paano niya ulit makikita at makakasama ang dalagang mukhang bumihag na sa sawing puso niya. Kahit magkamukhang magkamukha sina Claire at Lorena, ay may pagkakaiba pa rin ang mga ito. Lalo na sa kilos at pananamit. Kulot ang buhok ni Claire. Moderno manamit at palayos din gaya ni Jenny. Habang si Lorena ay napakasimple at walang kaarte-arte sa katawan. Marahil ay dahil laki ito sa hirap at nasa probinsya. Hindi man mayaman ang pamilya ng dati niyang nobya, pero nakapag-aral si Claire sa mamahaling eskwelahan. Doon ito nakilala at naging kaibigan ng kapatid niyang si Jenny.
Nag-iisang anak lang kasi si Claire ng mga magulang nito. Kaya gusto ng mga ito na magkaroon ng magandang kinabukasan ng dalaga. Bukod pa ron, likas na matalino si Claire. At isa yon sa mga katangiang nagustuhan dito ni Troy. Iisa man ang mukha ni na Claire at Lorena. Magkaiba naman ang mga pagkatao nila. Gusto niya nang kalimutan si Claire. Pero paano niya gagawin yun kung inilalapit ng tadhana sa kanya si Lorena? Hindi na namalayan ng binata na nakatulugan na pala niya ang malalim na pag-iisip. Jenny, sa linggo na pala ang birthday ni Lola. Oo nga no. May regalo ka na ba para sa kanya? Wala pa eh. Magulo pa kasi yung utak ko. Si Lorena no. Gusto ko nga siyang imbitahin sa kaarawan ni Lola. Talaga? Oo nga. Kapag kasama at kausap ko siya, pakiramdam ko si Claire yun. Miss na miss ko pa rin ang best friend ko, kuya. Jen, Pero wag kang mag-alala. Sa tingin ko, malapit na kitang mapatawad. Basta ba magtitino ka na? pangako yun. Hinding-hindi na maulit yung mga kagaguhan ko nun sa Maynila. Dapat lang no? Tsaka wag na wag mong tatangkain saktan at paibigin si Lorena. Kundi habang buhay na talaga akong magagalit sa'yo. Ano ka ba? Hindi ko gagawin yun. Pero, kumusta na kaya siya? Kailan kaya natin siya ulit makikita? Yaan mo, magpapaalam ako mamaya kay Lola. Kapag pumayag siyang mag-imbita ako ng bisita, puntahan natin si Lorena para personal natin siya masabihan at maipaalam sa nanay niya. Salamat, Jen. Sana talaga pumayag si Lola. Malakas ang pakiramdam kong papayag yun. Kaya ihanda mo ang sarili mo sa muli niyong pagkikita ni Lorena, kuya. Hindi nga nagmintis ang sinabi ni Jenny. Natuwa pa ang Lola Victoria nila nang mabanggit ni Jenny ang pangalan nito. Ayon sa matanda, mabait, masipag, at matulunging dalaga si Lorena. Kaya lamang daw ay tahimik at napakamahiyain. Kaagad na naghanda ang dalawa sa pagbisita sa kubo ni na Lorena. Nagpasama ulit sila kay Danny. Pagdating doon, ay nadat na nilang nagsasampay sa may bakuran ng dalaga. Nagulat ito pagkakita sa kanila. Si Aling Belen naman ay hindi kababakasan ng pagtataka sa mukha. Parang inaasahan na ng matanda na bibisita silang muli. Magandang araw sa inyo, Aling Belen. Lorena? May mahalagang sadya ba kayo kaya kayo naparito? Gusto lang po namin dalawin si Lorena. Tsaka, imbitado po kayo sa kaarawan ni Lola sa linggo na gaganapin sa loob ng mansyon. Hindi ito ang unang beses na nagpadala ng imbitasyon ng Senyora Victoria. Ipagpaumanin niyo pero hindi ako makakadalo. Si Lorena po. Siya ang magdidesisyon, senyorita. Hindi ko siya pagbabawalan lalo't galing ang imbitasyon sa inyong abuela. Lorena, sana makapunta ka. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan ni Jenny. Pwede bang pag-isipan ko muna? Walang problema. Pero paano namin malalaman ang sagot mo? Halos araw-araw dumadaan dito si Kuya Danny. Sasabihin ko sa kanya bago ang takdang araw kung makakadalo ba ako o hindi. Kung iniisip mong isusuot mo, ako nang bahala. Marami akong dalang mga damit galing Maynila. Sadya akong binili ang mga yun para sa mga pinsan kong dalaga dito sa Siquijor. Naku, hindi naman ako sanay magsuot ng mamahaling damit, Jenny. May mga bestida naman ako dito na pwedeng isuot. Galing sa isang kaibigan. Basta aasahan ka namin sa linggo Susunduin ka namin ni Kuya. Hindi niyo na kailangan mag-abala. Kung matutuloy ako, aagahan ko na lang ang pagpunta sa mansyon. Salamat, Lorena. Sana talagang pumunta ka. Susubukan ko, Troy. Sige Lorena, aalis na kami. Aling Belen, salamat po. Mauuna na po kami. Salamat din, senyorita, senyorito. Mag-iingat kayo. Halos hilahin ni Troy ang mga araw
dahil nasasabing na siyang sumapit ang araw ng linggo. Pero nang Sabado na at wala pa rin sagot kay Danny si Lorena, ay biglang nanlumo ang binata. Kinagabihan ay wala pa ring balita mula sa pinsan nila, kaya tuluyan ang nawala ng pag-asa si Troy. Maging si Jenny ay labis na nalungkot dahil inaasahan din itong makakadalo si Lorena sa kaarawan ng kanilang abuela. Bakit hindi mo sinabi kay Danny kanina ang sagot mo, anak? Nahihiya po akong makihalubilo sa kanila, Nay. Kalimutan mo nga yung hiya at kung ano pa man, Lorena. Dumalo ka bukas sa kaarawan ni Senyora Victoria. Magsaya ka ron. At kapag inalok ka na magkapatid na doon matulog, huwag kang tatanggi. Bakit po, Nay? Ano pong binabalak nyo? Basta't sundin mo na lang ako. Kailangan wala ka rito sa bahay bukas magdamag. Naiintindihan mo? Nakahanda yung bestidang isusuot mo bukas. Sigurado po ba kayo na okay lang na isuot ko yun? At bakit hindi? Bigay yun ng kapatid mo. Bagay lamang sa ganong okasyon. Pero Nay, bakit Lorena? Nahuhulog na ba ang loob mo sa binatang yon? Hindi kayo nababagay sa isa't isa. Huwag mo rin kalilimutan ang dahilan ng pakikipaglapit mo sa kanila. Opo, Nay. Kinabukasan, abala ang lahat sa mansyon. Palibhas ay isa ang pamilya Samson sa pinakamayaman sa Siquijor. Magarbo ang kaarawan ni Lola Victoria. Dumating ang mga kaibigan nitong galing din sa mayayamang pamilya. Pati na ang mga kamag-anak na matanda sa Maynila at iba pang mga karatig probinsya. Nalulungkot man ang magkapatid na Troy at Jenny. Pinilit pa rin nilang humiti at makihalubilo sa mga bisita. Bandang 4:00 ng hapon, patuloy pa rin sa pagdagsa ang mga bisita. Hindi lang kasi mayayaman ang inimbita nila, kundi pati na rin ang mga kalugar nito na mga ordinaryong tao. Naging abala si Jenny sa pakikipagkwentuhan sa mga pinsan nilang galing Maynila. Si Troy naman ay naisipang umakyat sa veranda para magpahangin. Mula doon ay kitang-kita niya ang malawak na hardin kung saan nagaganap ang kasiyahan. Habang nagmumuni-muni ang binata, napukaw ang atensyon niya sa biglang pagpasok ni Danny sa gate. Nanlaki ang mga mata ni Troy nang makita kung sino ang kasama nito. Hindi siya maaari magkamali. Kilalang kilala niya ang bestidang yun. Isang puting bestida na halos kapareho ng madalas isuot ng paborito niyang artista sa palabas nitong Rosalinda. Claire? Nagmamadaling bumaba ang binata para lapitan ng dalawa. Hindi niya alintana ang nagtatakang tingin sa kanya ng mga bisita. Nang tuluyang makalapit sa dalaga, ay halos mapanganga si Troy sa labis na pagkamangha. Sigurado ang binata na hindi siya namamalikmata lamang. Kaharap niya talaga sa mga oras na yon ang dati niyang nobya. Claire? Troy, ako to si Lorena. Lorena? Pero paanong... Pasensya na kayo kung hindi ako agad nakapagdesisyon kung dadalo ba ako o hindi sa kaarawan ni Senyora Victoria. Okay lang. Ang mahalaga nandito ka. Sigurado matutuwa si Jenny. Pero paanong... Yang bestidang suit mo, sino nagbigay sa'yo? Ito ba? Bakit, Troy? Pangit ba? Hindi ba bagay sa akin? Hindi. Hindi sa ganun, Lorena. Sobrang kaparehas kasi ng bestidang niregalo ko sa dati kong nobya. Si Claire? Oo. Halika. Doon tayo sa beranda. May papakita ako sa'yo. Sigurado ka bang okay lang na umakyat tayo ron? Oo naman. Akong bahala sa'yo. Sige, may tiwala naman ako sa'yo. Ito, Lorena. Litrato ni Claire. Kuha ito nung unang anibersaryo namin bilang magkasintahan. At suot niya yung bestidang regalo ko sa kanya na
katulad niyang suot mo ngayon. Tama nga kayo ni Jenny. Kamukhang kamukha ko siya. Magkasing ganda kayo. Parang tambal. Kung hindi nga lang namin kilala talaga si Claire, iisipin namin may nawawalang kapatid siya. At ikaw yun, Lorena. Pero imposible yun. Nagkataon lang talaga magkamukha kami, Troy. Pasensya ka na sa akin kanina ha. Nagulat lang talaga ako nung makita kitang suit yan. Okay lang. Naiintindihan kita. Nangungulila ka pa rin sa kanya. Sobra, Lorena. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, babawi ako sa kanya. Sa kanila ng anak namin. May anak kayo? Buntis si Claire nung nagpakamatay siya. Dahil sa akin, Lorena, kasalanan kong lahat. Akong pumatay sa babaeng pinakamamahal ko. At sa anak namin. Troy? Claire! Jenny! Lorena? Akala ko parang may ganyang bestida rin ang kaibigan ko. Nagkataon lang din sigurong katulad ng pagiging magkamukha namin, Jenny. Kung sa bagay, teka, hindi pa yata kayo kumakain. Tara, sabay-sabay na tayo. Masaya akong nakadalo ka sa birthday ng lola namin, Lorena. Nalibang si Lorena kasama sina Troy at Jenny. Kahit papano ay nabawasan ang nadaramang hiya at pagkailang ng dalaga. Tuwang-tuwa rin si Lola Victoria na makita nitong masaya ang mga apo kasama ang maganda nilang bisita. Nagulat si Lorena nang alukin siya ni Jenny na doon na lamang magpalipas ng gabi. Nangako ang kapatid ni Troy na ihahatid dito si Lorena kinabukasan para ito na mismo ang magpaliwanag kay Aling Belen. Pagkaalala sa bili ng ina, agad na pumayag si Lorena na sa mansyon na magpalipas ng magdamag. Halos hindi na natulog ang tatlo at sinulit ang mga oras para mas makapagkwentuhan pa sila. Si Lola Victoria may kaarawan, pero si Troy ang pinakamasaya sa lahat dahil matagal nitong nakasama ang dalaga. Kinabukasan, binulabog sila ng isang masamang balita. Meron daw 3 lalaking natagpuan sa gubat na wakwak ang mga tiyan at basag ang mga bungo. May nagsasabing baka napagtripan daw ang mga ito na masasamang loob. Pero may nagsasabi ring aswang daw ang may kagagawan. Halos hindi makapaniwala magkapatid sa mga nalaman. Napansin ni Troy na parang balisa si Lorena at namumutla. Naisip ng binata na baka nag-aalala ito sa inang si Aling Belen. Kaya nagpasa siyang ihatid na pauwi ang dalaga. Hindi na lamang niya ginising si Jenny dahil halos umaga na rin nang antukin ang kapatid niya. Kahit ang pinsang si Danny ay hindi rin mahagilap ni Troy ng mga oras na yon. Habang nasa daan ay natuklasan ng dalawa na ang mga biktima pala ay yung 3 lalaki na nambastos noon kay Lorena. Totoo kayang aswang ang may kagagawa ng nangyari? Hindi ko alam. Pero kung hindi ka naniniwala sa aswang, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo totoo sila, Troy. Bakit? May nakaharap ka na ba? O kakilala? Nasa tabi-tabi lang sila. Minsan hindi mo alam. Kausap mo na pala. Kasama mo sa bahay. O di kaya isa sa mga kaibigan mo. Sa mga napapanood ko, magaganda raw ang mga aswang. Nagtatago sa mukha ng magagandang babae. Sinasabi mo bang posibleng aswang ako? Maganda ka, Lorena. Napakaganda. Pero imposibleng aswang ka. Sino nga kaya may gawa nun? Napakabrutal ng klase ng pagpatay. Parang may matinding galit doon sa 3 sanggano. May atraso din siguro sila sa ibang tao bukod sa atin, Troy. Maaaring pinagplanuhan silang patayin bilang ganti. Kaya mas dapat mag-ingat ka, Lorena. Lalo pat 2 lang kayo ng nanay mo sa bahay. At puro kayo babae. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya kong protektahan ni nanay. At kaya ko rin protektahan ang sarili ko. Ikaw ang mag-ingat, Troy. Kayo ng pamilya mo. Kahit kamag-anak kayo ni Senyora,
mainit pa rin ang mga mata ng mga taga rito sa mga mukhang bago lang sa paningin nila. Hindi nakapagpaliwanag si Troy kay Aling Belen kung bakit inumaga na ng uwi si Lorena. Wala kasi sa kubo ang matandang babae. Ayon sa dalaga, baka maaga raw nagtungo sa bukid ang ina nito. Nangako na lamang si Troy na babalik kasama si Jenny para makausap si Aling Belen. Ayaw sanang iwanan ng binata si Lorena na mag-isa sa kubo. Pero kinumbinsi siya ng dalaga na ayos lamang ito. Sinabi rin itong susunod kagad ito kay Aling Belen sa bukid. Pagbalik ni Troy sa mansyon ay saka pa lamang siya tinablan ng antok. Gabi na magising siya. Tinawag siya ni Jenny para sabay-sabay sila maghapunan. Pagkatapos kumain ay sinabihan sila ni Victor na may pag-uusapan sila sa salas. Dumiretso roon ang magkapatid pagkagaling nila sa kusina. Tungkol saan bang pag-uusapan natin, Dad? Tungkol sa bago mong kalokohan. Ano sinasabi niyo? Akala mo ba porkit madalas akong wala rito sa mansyon hindi ko na malalaman kung anong pinagagagawa mo? Ninyo magkapatid? Daddy! Bakit kayo nakikipaglapit sa babaeng yon? Nakamukha ni Claire. Ano naman ang problema ron, Dad? Kahit si Lola nga gusto niya si Lorena eh. Dahil hindi alam ng mama ang tungkol sa dati mong nobya. Troy, kaya ka namin dinala dito sa Sikihor para magbagong buhay. Para tuluyan mo na makalimutan si Claire. Tapos ngayon, mukhang nahuhumaling ka naman sa babaeng kamukha niya. Victor, huminahon ka nga. Pwede namang pag-usapan ng maayos ang lahat ng problema. Paano ko hihinahon kung parehas masakit sa ulit ang mga anak mo? Dad, hindi naman kasalanan ni Lorena kung kamukha niya si Claire. Kaya wag mo na siyang pag-initan. Kaibigan namin siya ni Kuya. Kaibigan? Ni hindi niyo pa nga kilala ang babae yun ng lubusan. Ang pagkatao niya, ang pinagmulan niya. Hindi niyo ba alam na maraming aswang, lalo na mangkukulam sa lugar na ito? Rowena, bakit hindi mo ipaliwanag sa kanila? Baka sakaling mataon ang dalawang yan. Troy, Jenny, hindi naman sa hinuhusgan ko si Lorena. Pero tama ang daddy nyo. Hindi pa natin siya lubusang kilala. Huwag sana kayo magtitiwala agad sa mga taong nakilala nyo rito. Hindi porket kamukha siya ni Claire, ay papapasukin nyo na siya sa buhay natin ng ganun-ganun na lang. Basta, wala akong nakikitang masama sa pakikipagkaibigan namin sa kanya. Ang sabihin nyo, talagang matapobre kayong dalawa ni Daddy. Troy, bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Huwag kang bastos. Papasok na ako sa kwarto ko. Hindi na babalik dito si Kuya kahit mapaos pa kayo sa kasisigaw, Dad. Parang di mo kilala ang panganay mo. Tignan mo mga anak mo, Rowena. Masamang impluwensya sa kanila ang Lorena na yon. Hayaan mo't kakausapin ko sila bukas. Ako nang bahala sa mga anak natin. Lalo na kay Troy. Siguraduhin mo lang makikinig siya sa'yo. Dahil pag naubos ang pasensya ko sa kanya, ipadadala ko siya sa ibang bansa. Baka sakaling doon ay magtino na talaga siya. Mula nang dumating sa Sikihor si Troy, ay hindi pa ulit siya tumikim ng alak. Pinanindigan niya ang pangako sa sarili na magbabagong buhay na. Pero nang gabing yon, nagpakalunod siyang muli sa alak dahil masama ang loob niya. Katulad noon kay Claire, mukhang tutol din ang mga magulang niya kay Lorena. Hindi pa nga siya nagsisimulang ligawan ng dalaga, ay may mga humahadlang na kaagad sa plano niya. Dahil ayaw niyang matuntun siya ni Jenny at ng mga magulang, doon nagtungo ang binata sa may likod ng kusina para tunggain ang kinuha niyang alak. Nang unti-unting tabla ng kalasingan, naalala na naman niya ang dating kasintahan. Dahil doon, hindi niya napigilang mapahagulgol. Ginugulo na naman siyang muli ng mga alaala ni Claire. Talaga yatang hindi na siya nito tatantanan kahit saan pa siya lumipat ng tirahan. Maya-maya ay natigil sa pag-iyak ang binata nang may marinig na tila pagaspas ng pakpak mula sa di kalayuan. Wala sa sariling napatingala ang binata at nanlaki ang mga mata niya
nang masilayan ng isang tila malaking paniki na may mapupulang mga mata. Dala ng gulat, takot at kalasingan ay biglang nawala ng malay si Troy. Mabilis namang lumipad palayo ang nilalanga na walang iba kundi ang aswang na nambibiktima sa lugar nila. Masakit ang ulo ng binata nang magising kinabukasan. Nagisnan niya si Jenny na baka sa mukha ang pag-aalala. Pilit inaalala ni Troy ang nangyari bago siya nawala ng malay at ikinuwento yon sa kanyang kapatid. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung nakita ko kagabi, Jen. Ang natatandaan ko lang, parang malaking paniki na may mapupulang mga mata. Hindi kaya aswang yun, kuya? Pero bakit nakapasok sa mansyon ko ang aswang? Posibleng isa sa mga tauhan ni Lola. Kuya, natatakot ako. Paano nga kung nasa loob nga ng mansyon yung aswang? Yan ang aalamin natin. Dahil kung nandito ang aswang, ibig sabihin, nasa panganib tayong lahat. Pero sino nga kaya sa mga tauhan ni Lola Victoria? Hindi kaya yung mayordoma? Siya yung pinakamatagal na naninilbihan dito, di ba? Hindi siguro siya, kuya. Mahirap din manghusga lalo na kung wala tayong sapat na basihan. Alam ko naman yun. Ang isa ko nang pinagtataka, hindi naman ako inatake ng aswang. Parang nagmamanman lang. Isa lang ang masasabi ko. Kilala natin yung aswang o kilala tayo nito, kuya. Pero sino nga ba? Si Lorena. Si Lorena ang aswang? Hindi. Kailangan kong punta si Lorena. Baka mamaya may nangyari na pala sa kanila na hindi natin alam. Halos wala silang kapitbahay na mahinga ng tulong sa oras ng kagipitan. Baka di mo na kita masamahan, kuya. Mainit pa rin kasi ang ulo ni Dad. Ayokong pati sila ni Mami mag-away. Okay lang, Jen. Dito ko lang sa bahay. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Babalik din kagad ako kapag nasiguro kong maayos sila Lorena at ang nanay niya. Pero, hindi ka ba muna mag-aalmusal? Mamaya na lang. Hindi pa rin naman ako nagugutom eh. Ingat ka, kuya. Salamat. Nakahinga ng maluwag si Troy nang malaman niyang maayos naman na mag-ina. Laking pasasalamat din niya dahil hindi pa nakakaalis ang mga ito patungong bukid. Inalok siyang mag-almusal ni Aling Belen at malugod niya naman itong pinaunlakan. Nagulat pa siya nang hindi nito sinama sa bukid si Lorena. Nagbili nito sa kanya na samahan niya muna doon ang dalaga. Nakaramdam naman ng hindi maipaliwanag na saya ang binata. Dahil sa wakas ay masosolo na rin niya si Lorena. Mabuti na lang may tiwala pala sa akin si Aling Belen. Akala ko ayaw niya sa akin eh. Bakit? Dahil masungit si nanay? Ganun lang talaga siya. Pero mabait naman. Mahal na mahal niya lang siguro ko. Palibhasa nag-iisang anak. Maswerte ka sa nanay mo, Lorena. Kayo rin naman ni Jenny. Bukod sa mukhang mahal na mahal din naman kayo ng mga magulang nyo, mayaman pa kayo. Hindi masaya maging mayaman, Lorena. Siguro nga. Kaya ako, ayokong yumaman, Troy. Masaya at kontento na ako sa buhay na meron kami ni Nanay Belen. Simple lang, pero tahimik at puno ng pagmamahalan. Sana pinanganak na lang din akong gaya mo. Siguro, hindi magulong buhay ko. Alam mo, minsan tayo rin ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Tanggapin mo sana at pahalagahan ng mga bagay na meron ka, Troy, habang nasa iyo pa ang mga to. Dahil palaging nasa huli ang pagsisisi. Ang lalim nun ah. Parang may ibig kang ipahiwatig. Wala naman. Sinasabi ko lang yung mga natutunan ko mula sa aking ina. Tsaka mga personal kong karanasan. Oo nga pala. Gusto mo bang mamasyal? Talaga? Saan naman? May isang lugar kasi dito na paborito kong puntahan. Siguradong magugustuhan mo doon, Troy. Kahit saan pa yan. Basta ikaw ang kasama ko. Nako, ikaw talaga. Napaka-bolero mo. Tara na nga. Kapwa tahimik ang dalawa habang nasa daan. Si Troy ay lihim na napapagiti
At wala siyang kamalay-malay na ganun din si Lorena. Bagamat ilang beses na rin silang nag-uusap, ay tila bigla silang nagkahiyaan sa isa't isa. Medyo malayo na rin ang nilakad nila bago nakarating sa sinasabi ng dalaga na paborito nitong lugar. Tila nalulun ni Troy ang dila nang tumigil sila sa harap ng isang punong mangga na may kubo sa itaas. Bigla ang pagsalimbayan sa isipan ng binata ng mga alaala nila ni Claire. Sa punong mangga rin sila noon madalas magtagpo. At doon din nabuo ang anak nilang dalawa. Ang anak na pinag-isipan niyang hindi kanya. Ang anak na hindi nasilayan pa ang kagandahan ng mundo dahil kasama itong namatay ni Claire. Kanino yung kubong yan, Lorena? Sa amin, Troy. Ginawa yan ni tatay nung nabubuhay pa siya. Kapag nalulungkot ako, may problema, o di kaya ay masaya, dito ako nagpupunta. Tapos, umaakyat ako dyan sa kubo. Alin sa mga emosyon na banggit mo ang nararamdaman mo ngayon? Malungkot na may halong saya. Malungkot dahil maagang kinuha sa amin si tatay. At masaya dahil kasama kita. Ang aking tagapagligtas. Lorena? Alam kong kamukhang kamukha ko ang dati mong nobya. Pero sana ako mismo ang nakikita mo pag magkasama tayo. At hindi siya. Magkamukha kayo ni Claire. Pero malaki rin ang pagkakaiba niyong dalawa. Lorena, kung sakali bang ligawan kita, papayag ka? Troy, hindi ko alam ang isasagot ko. Nasagot mo na, Lorena. Dahil dinala mo ako sa lugar na ito, na espesyal sa'yo. Ibig sabihin, mahalaga rin ako sa'yo, tama ba? Troy, Hindi kita mamadaliin. Basta, hayaan mo lang sana akong ligawan ka, Lorena. Gusto kong mas makilala ka pa. Umakyat ang dalawa sa itaas. Namangha ang binata nang makita ang kabuuan ng kubo. Lalo na ang loob niyon. May mga gamit sa loob na para bang may taong nakatira roon. Naisip na lamang ni Troy na baka sinadya yun ng dalaga. Para komportable ito kapag gusto magpahinga roon. Habang nagkukwentuhan sina Troy at Lorena, kapwa sila natigilang bigla at napatitig sa isa't isa. Alam ng binata na mali, pero hindi niya napigilang halikan ng dalaga. Hindi rin naman ito tumanggi at sa halip ay tinugunan ang halik niya. Ilang saglit din naglapat ang mga labi nila bago tila napapasong humiwalay kay Troy si Lorena. Lorena? tara na. Baka hanapin ako ni nanay pag umuwi bigla. Tapos wala ako sa bahay. Ikaw din. Baka hinahanap ka na sa mansyon. Sandali lang, Lorena. Sana naman hindi maging dahilan ng ang halik na yun para iwasan mo ako. Oo naman. Pasensya ka na. Nadala lang ako ng emosyon ko kanina. Huwag mo nang itanggi, Lorena. Alam ko nagustuhan mo rin ang nangyari. Mas lalo ko magpupursige ngayong nalaman kong may pag-asa ako sa'yo. Pero baka gawin mo lang akong panakip-butas lalo't kamukha ko si... Hindi, Lorena. Alisin mo yan sa isip mo. Hindi kita liligawan dahil sa kamukha mo siya. Gusto kita bilang ikaw mismo, Lorena. Kaya lang Ano na naman yun? hindi tayo bagay. Ang yaman niyo tapos kami mahirap lang. Ano ka ba? Hindi naman basihan yun sa pagmamahalan eh. Gusto ka ng kapatid ko, pati ni Lola. Tapos gusto rin kita. Ang kailangan ko mas ligawan, si Aling Belen. Mahihirapan kang ligawan si nanay. Mahusay siyang kumilatis. Wala naman siyang ibang kikilatisin sa akin eh, maliban sa aking kagwapuhan. Malinis ang hangarin ko sa'yo. Kaya wala akong dapat na ikatakot sa iyong ina. Halika na. Iuwi na kita at baka magduda pa sa akin ng nanay mo. Habang pauwi sa kubo, ay masayang nagbibiroan ng dalawa.
kapwa sila nakahinga ng maluwag nang walang maabutan doon. Kinakabahan kasi ang binata kapag nalaman ng nanay ni Lorena na isinama siya nito sa treehouse. Hindi na rin gaano nagtagal doon si Troy. Nagpaalam na siya kay Lorena matapos bilina ng dalaga na mag-iingat. Ang mga pagkikita ng dalawa ay nasundan pa. Mas napadalas ang pagbisita ni Troy kina Lorena. Nang sa wakas ay pumayag na si Aling Belen na ligawan niya ang dalaga. Masaya rin si Jenny para sa kanya. Pero mas pinili ng kapatid niyang hayaan muna silang magkaroon ng pribadong oras ni Lorena. Sa ikatlong pagpunta nila sa kubo ay may nangyari na sa kanilang dalawa. Hindi malilimutan ni Troy ang sandaling iyon na siya ring araw kung kailan niya nakamit ang matamis na oo ng dalagang nililigawan. Mabilis na lumipas sa mga araw. Unti-unti nang nawawala sa isipan ni Troy si Claire. Kahit pa palagi niyang nakakasama si Lorena. Para sa kanya, panibagong pag-ibig at panibagong buhay ang sisimulan nilang dalawa na magkasama. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa kanilang relasyon. Troy, buntis yata ako. Ha? Huwag mong sabihin hindi mo ako pananagutan. Troy, itatakwil ako ni nanay. Huminahon ka lang, Lorena. Wala naman akong sinabing hindi kita pananagutan eh. Nagulat lang ako. Pero ang totoo, masaya ako at inaasahan ko na rin magbubuo ang nangyari sa atin sa treehouse. Pero paano mga magulang mo? Baka hindi nila tayo matanggap. Lalo na kami na magiging anak natin. Huwag ka masyado mag-isip ng kung ano-ano at makakasama yun sa'yo. Mas may dahilan sila ngayon para tanggapin ka, Lorena. Dahil nasa sinapupunan mo ang magiging apo nila. Pero nabanggit mo sa akin minsan na tutol din sila nun sa pagbubuntis ni Claire. Nakaraan na yun, Lorena. Siguro naman, katulad ko, natuto na rin ang mga magulang ko sa nangyari. Sana nga, Troy. Sana'y matanggap nila kami na magiging anak natin. Basta lagi mong tatandaang mahal na mahal kita. Higit pa sa pagmamahal ko noon kay Claire. At ipaglalaban kita, Lorena. Kayo ng anak natin. Salamat, Troy. Mahal na mahal din kita. Matapos mag-usap ng masinsinan ni Troy at Lorena, ay napagkasunduan nilang magtungo ulit sa treehouse. Pagpasok pa lamang nila sa loob ng kubo, ay sabik na nagyakapan ang dalawa. Yakapang nauwi sa halikan hanggang sa may naganap muli sa kanila. Masaya si Troy sa piling ni Lorena at sigurado na ang binata na ito na ang babaeng tuluyang magpapatino sa kanya. Ang babaeng nais niyang iharap sa dambana at maging ina ng kanyang magiging anak. Ganon din naman si Lorena. Walang pagsidla ng tuwa sa puso nito dahil kay Troy. Alam ng dalaga na maling ibigin ang binata. Pero hindi nito mapigilang tuluyang mahulog kay Troy. Ano ba mahalagang pag-uusapan natin at pinatawag mo pa kami ng mami mo? Oo nga naman, anak. Dad, Ma'am, gusto ko sanang sabihin sa inyo na mamamanhikan na tayo kina Lorena. Ano sinabi mo? Alam kong hindi ka bingi, Dad. Kaya sigurado ako narinig mo yung sinabi ko. Troy, ipaliwanag mo nga sa aming mabuti kung bakit bigla ka nagdesisyon ng ganyan. Buntis po si Lorena. Ano ka mo? Buntis? Anak ng... Akala ko ba't titigilin mo na yung pagiging palikero mo? Totoo yan, Dad. Seryoso ako kay Lorena. Kaya gusto ko siyang pakasalan eh. Dahil ang sinabi niya sa'yo buntis siya? Troy naman. Kailan lang tayo dumating dito sa Sikihor? At kailan mo lamang nakilala ang babaeng yon? Nakasisiguro ka bang sa'yo nga ang dinadala niya? Dad, ako lang po ang lalaki sa buhay ni Lorena. Kaya huwag niyo siyang pagsalita ng hindi maganda dahil matino siyang babae. Eh halos ganyan ka rin naman noon kay Claire, anak. Lagi mo na lang ipinagtatanggol sa amin. Pero sa huli, napagtanto mong
hindi mo pala talaga mahal. Na hindi ka pa handang magpatali habang buhay. Victor, hayaan na muna natin si Troy. Sigurado akong bukas makalawa magbabago rin ang isip niya. Kuya Troy, kung totoong buntis nga si Lorena, sana naman wag nang maulit ang katulad na nangyari kay Claire. Yan, kaya malakas ang loob nitong kuya mo dahil kinukonsinti mo rin at binubuyo sa babaeng yon. Palibhasa kamukha ng best friend mo. Pwede ba Troy, Jenny? Gumising nga kayong dalawa. Hindi siya si Claire. Matagal nang patay si Claire. Tama ka, Dad. Hindi nga siya si Claire. Dahil siya si Lorena, ang babaeng mahal ko at ina na magiging anak ko. At ipaglalaban ko siya. Kung ayaw niyo ako samahan, kay Lola ako hihingi ng basbas para sa pagmamahalan namin ni Lorena. Nahihibang ka na naman ng dahil sa babae. Kailan ka ba matututo, ha? Matagal na. Mula nang mangyari yon kay Claire. At isinumpa ko sa sarili ko na hindi ko na hayaang maulit pa yun sa bagong babaeng mamahalin ko. At magmamahal sa akin ng totoo. Troy, anak! Buo ng desisyon ko, Mami. Hihingin ko na ang kamay ni Lorena sa nanay niya. Suportado kita, kuya. At sigurado ako, ganun din ang sasabihin ni Lola sa oras na malaman niya magkakaroon na siya ng apo sa'yo. Halos sabay na umalis sa salas ang magkapatid. Naiwang nagngingit-ngit pa rin ang kalooban ni Victor dahil sa katigasan ng ulo ng mga anak nito. At tulad ng inaasahan, natuwa si Lola Victoria nang ipagtapat dito ni Troy ang tungkol sa kanila ni Lorena. Kahit sa simbahan pa raw niya pakasalan ng nobya, ay susuportahan siya ng kanyang abuela. Nagpahanda rin ito kaagad ng mga pagkaing dadalhin nila kina Aling Belen. Nahiyakap ng magkapatid si Lola Victoria sa labis na kasiyahan. Paulit-ulit din silang nagpasalamat dito. Bago tuluyang makalis ang bahay sina Troy, sinabihan siya ng kanilang abuela na hintayin daw muna nila ang mag-asawang Victor at Rowena. Mami? Daddy? Kami na ng daddy mong sasama. Maiwan na lang dito sa bahay si Mama. Sigurado po ba kayo? Oo, Jenny. Nag-usap kami ng mami mo ng masinsinan at napag-isip-isip kung tama kayo ng kuya mo. Hindi na dapat maulit pa nangyari kay Claire na naging parang isang bangungot sa atin lahat. Wala na kaming magagawa kung talagang umiibig na muli ang kuya mo. Salamat sa pangunawa, Dad. Mami. Wala naman kaming ibang hangad kundi ang kaligayahan ninyong magkapatid. Oh, baka magkaiyakan pa tayo rito. Tayo na at para hindi tayo gabi sa pagbalik. Katulad ng dati, nagpasama si Troy sa pinsan nilang tanod na si Danny. Ang ibang tauhan naman ng abuela nila ay bumalik din kaagad sa mansyon matapos silang maihatid sa kubo nila Lorena. Magandang gabi sa iyo, Balae. At sa iyo rin, Lorena. Magandang gabi rin ho sa inyo, senyor. Balae na lang din ang itawag mo sa amin. Tutal naman, magiging asawa na nitong panganay namin ng unika iha mo. Yan nga ang gusto kong linawin sa inyo. Kung bakit bigla kayo napasugod dito sa munti naming kubo at may mga dalang kaldero. Hindi pa ho ba halata? Namamanhikan kami. Buntis na raw kasi itong magiging manugang namin. Dad! Oh, bakit anak? Totoo naman, hindi ba? Isa pa, tayo-tayo lang din naman ang naririto kaya wala nang dahilan para maglihim pa. Totoo ba ang sinabi ng Senyor Lorena? Nay, sasabihin ko rin naman po sa inyo. Kumukuha lang po ako ng tamang tiyempo. Kailan ka pa natutong maglihim sa akin? Nay, Huwag niyo na pong pagalitan si Lorena. Hindi ko naman po siya tatalikuran eh. Handa kong panagutan sila na magiging anak namin. sigurado ka ba sa sinasabi mo, senyorito? Hindi mo pa kami lubusang kilala. Opo, sigurado po ako. At tatanggapin ko po lahat kay Lorena. Hindi lang dahil kamukha siya ng dati kong nobya. Mahal ko po talaga ang anak niyo, Aling Belen. Tignan natin. Lorena! Nay,
Ihain mo sa mesa ang putahing niluto ko para sa hapunan. Sigurado akong magugustuhan yun ng mga bisita natin, lalo na kapag natikman nila. Pero, Nay, basta't sundin mo na lang ang utos ko. Pasensya na po, Aling Belen. Pero kanina pa po akong may naamoy na masakit sa ilong. Parang nabubulok na ewan. Hindi ka lang siguro sanay sa amoy ng putek, senyorita. Ipinanganak kasi kayong may gintong kutsara sa bibig. Bala totoo ang sinabi ni Jenny. Ako man kanina pa may naamoy na mabaho Saan kaya nagmumula ang amoy na yon? Gusto nyo talagang malaman? Sige na, Lorena. Tanggalin mo na ang takip ng kalderong naglalaman ng espesyal na putahing ipatitikim ko sa mga bisita natin ngayong gabi. Ang mga ulong yan! Pag-aari ng mga magulang ng kaibigan ko si Claire! Ha? Halimaw! Mga halimaw kayo! Lorena, anong ibig sabihin nito? Troy, Jenny, hindi lang ako basta halilagyo lang ni Claire. Kaya kami magkamukha dahil kambal talaga kami. Kambal na pinaglayo ng tadhana. Dating taga rito ang mga umampon kay Claire. Ayoko sanang pumayag. Pero wala akong mapagpipilian noon. Isa lang ang pwedeng maiwan sa akin. At si Lorena yon. Pero nang malaman ko ang nangyari sa anak ko, bumangon ng matinding galit sa puso ko para sa mga umampon sa kanya na hindi siya nabigyan ng hustisya. At para sa pamilya ng lalaking sumira sa buhay at mga pangarap ng anak ko. Kung ganun, ibig sabihin, Tamang nasa isip mo, Troy. Planado namin lahat ni Nanay. Mula sa muntikan niyo ng pagkabangga sa akin hanggang sa pagtatagpo muli natin sa tindahan. Sinadya ko mapalapit sa pamilya mo para paibigin ka. Para maiganti ko ang ginawa mo kay Claire. Lorena, Tama pala ang hinala namin. Kambal kayo ni Claire. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyo na huwag kayong basta magtitiwala sa mga taong bago nyo lang nakilala. Huwag kayong mag-alala, senyor. Huli na para magsisihan. Lahat kayo, hindi na makakalabas na buhay dito sa teritoryo ko! Kasabay ng malakas na pagtawa ni Aling Belen ay ang unti-unting pagpapalit nito ng anyo. Napasigaw silang lahat ng tuluyang tumambad sa kanilang harapan ang isang nakakatakot na nilalang. Parang malaking panike na may matutulis na kuko at mapupulang mga mata. Biglang bumalik sa gunita ni Troy ang nilalang na nakita niya nung minsang uminom siyang mag-isa sa may likod ng kusina. Hindi siya makapaniwala na si Aling Belen ay isa palang aswang. Kaagad na inutusan ni Victor si Danny na itakas sina Rowena at Jenny. Nagpaiwan naman ito kasama ni Troy. Pero bago pa makabuelo ang mag-ama, sinugod na sila ng aswang. Mabuti na lamang at nailaga nila ang balak nitong pagkagat sa mga leeg nila. Ang hindi nila naiwasan ay ang mga kalmot nitong nagdulot ng sugat sa kanilang mga dibdib at braso. Tahimik na nakamasid lamang si Lorena. Hindi man ito gustong ituloy ang paghihiganti kay Troy, ay wala itong magawa dahil hindi nito pwedeng suwayin ang ina. Napuruhan ni Aling Belen si Troy na naging sanhi para mawalan siya ng malay tao. Nang akmang tatapusin na nito ang binata, ay biglang nagpalit ng anyo si Lorena at hinarap ang ina. Nagtagisan ng lakas ang dalawa. Galit na galit si Aling Belen sa ginawa ng anak. Pero mas matindi ang nararamdamang galit ni Lorena ng mga oras na yun. Sinamantala naman ni Victor ang pagkakataon. Kinuha nito sa tagiliran ng baon nitong buntot pagi. Yun kasi ang kabilin-bilinan dito ni Lola Victoria. Nadalhin ang bagay na yun
saan man ito magpunta. Nang makakuha ng buwelo, nagsimula na si Victor sa paghampas sa 2 aswang. Tuluyan nang nawala sa isipan nito na ang isa roon ay si Lorena, na noon ay nagdadalang tao sa anak nito kay Troy. Bago pa bumalik ang ulirat ng binata, napuruhan na ni Victor ang mag-ina. Sinubukan pa ring umatake ni Aling Belen, pero naubos na ang lakas nito dahil sa natanggap na mga hampas ng buntot pagi. Si Lorena naman ay bumalik na sa anyong tao, pero nag-aagaw buhay na ito. At yun ang tagpong nagisna ni Troy nang magkamalay ulit siya. Lorena! Troy, patawad. Gusto ko malaman mo na totoong mahal kita. At totoo ring buntis ako. Naniniwala ako sa'yo. Nararamdaman kong pagmamahal mo. Pero Lorena, lumaban ka. Huwag mo akong iiwan. Dadaling kita sa ospital. Huwag na. Sapat na sa aking mukha mong huli kong masisilayan bago ko tuloy ang malagutan ng hininga. Hindi, Lorena. Huwag ka susuko. Lumaban ka. Para sa akin. Para sa magiging anak natin. Hanggang dito na lang talaga kami ni Nanay. Hindi ko na kaya, Troy. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Masaya akong nakilala kita. At matagal na kitang napatawad sa ginawa mo kay Claire. Paalam na, Troy. Lorena? Lorena? Hindi! Lorena! Hanggang sa huling sandali, napatunay ni Troy na magkaiba talaga sina Claire at Lorena. Kahit sa kabila ng katotohanan, kambal pala talaga ang dalawa. Kinitil ni Claire ang buhay nito at idinamay pang magiging anak nila dahil sa kanya. Habang si Lorena ay namatay para sa kanya. Para iligtas ang buhay nila ni Victor. Hindi alam ng binata kung paano pa magsisimulang muli matapos mabigo at mawalan ng minamahal sa ikalawang pagkakataon. Nasabi niya sa sariling kung mabubuhay ulit si Lorena, ito pa rin ang pipiliin niyang mahalin at pakakasalan. Lumipas ang 3 buwan. Nagpasya si Troy na sumunod na sa pamilya niya sa Maynila. Doon na lamang siya magsisimulang muli ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang umaga, kasalukuyang nasa bintana si Troy. Sariwa pa rin sa isipan niya ang mga naganap sa probinsya at ang pagkawala ng pinakamamahal niyang si Lorena. Alam niyang matatagalan na naman bago maghilom ang sugat sa puso niya. Natigil ang pagmumuni-muni ng binata nang mamalayan niya ang unti-unting pagpasok ng isang eroplanong papel sa loob ng kwarto niya. Nagtatakang pinulot niya yon at pinagmasdan. Umunot ang kanyang noo nang makitang parang may nakasulat doon. Binasa niya kung anong nakalagay sa papel at nagulat siya nang mabasa ang mga salitang punong mangga. Hindi siya nag-alinlangang lumabas ng bahay para puntahan ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kalbaryo sa buhay niya. Ang punong mangga kung saan nagpatiwakal ang dati niyang minamahal bago si Lorena. Pagdating doon ni Troy, wala naman siyang nakitang kakaiba. Aalis na sana siya, pero agad ding natigilan at napalingon ng may marinig na pamilyar na boses. Tila siya na estatwa sa kinatatayuan nang masilayang muli ang mukhang yon na palaging laman ng kanyang isipan. Pero mas lalong nagulat si Troy nang makita ang malaki nitong tiyan. Kumusta ka? Lorena?
Hindi alam ni Troy na ang kaharap niya ng mga oras na yon ay ang halilagyo ni Lorena. Wakas,